Mga nagtatanong kung kailan nila ipapasok ang Kia Sonet K-Style here in the Philippines, well, here is your answer. Nasa harapan nyo po ang kanilang bagong Kia Sonet top of the line K-Style model, limited edition. And if you are black guy like me, magugustuhan nyo talaga to. Hindi pong may mga konting contrast, pero eto talaga, makikita nyo yung diferensya ng black at saka imperial blue. Masasabi mo talaga, makinang talaga yung kanilang black. And it's top of the line. This is not special edition, limited talaga siya. 150 units lang yung pinasok nila dito sa Pilipinas. By the way, if you are new to Kia Sonet, panoorin nyo simula hanggang dulo yung aking vlog. Pero kung hindi na kayo bago, babanggitin ko yung presyo sa may dulo. You may skip it. They are still keeping the 16-inch wheels. Pero pagdating sa kanyang disenyo at saka casting, mas maganda to. At saka isa sa manonotice mo kapag color silver or color gray yung car na kukunin mong K-Style, ganyan po yung color ng kanyang wheels. Kapag black naman, ganito yung kanyang kulay. At saka isa sa manonotice mo talaga is yung kanilang decals. Meron silang decals na nagkaroon ng ganito, tapos nilagyan ng K-Style edition on this part. So ganito talaga yung itsura niya pag black. At saka may side panel decal siya na black color kapag silver naman yung kulay. Ala nyo lang, pagdating lang talaga sa beauty si Kia Sonet, it also adds a performance. Ito na ata yung pinakamalakas na 1.5 liter naturally aspirated engine, and kaya niyang humataw ng 115 horses and 144 Newton meters of torque. Meron siyang 8-speed, meron siyang sport mode, at saka doon mo magagamit yung kanyang IVT, and if you want to do beyond 6-speed. Kung top speed ang hinahanap nyo, 180 kilometers per hour. Basta pagdating sa performance, panoorin nyo na lang yung previous vlog ko. Fuel capacity, 45 liters po. Fuel economy, sinasabi, 10 km per liter kapag traffic, which is true. And you are using as well the cruise control, and nasa tama lang talaga yung speed mo. Kaya niyang umabot ng 20 km per liter or even more. Sa kanyang wet weight, pareho pa rin ng timbang ni top of the line Kia. 1,605 kilograms po siya. May kabigatan for its size, pero para sa akin, ox na ox to, at saka stable siya sa straight line. Meron siyang 205mm na ground clearance. Ang kanyang turning radius 5 point. At saka when it comes to the braking, it has ABS, additional traction control as well. Disc brakes po tayo on all wheels. And ang size ng kanyang tires, 205/55 R16. It has MacPherson strut sa may likuran, torsion bin axle. Isa sa technology na kaya niyang i-offer isang kanyang key fob starter. Pwede nyo nang i-warm up or palamigin yung sasakyan while you are outside the car. At saka when it comes to the Kia Sonet kasi, it's not just about the performance, it's also about the looks. So when we are talking about Star Map Signature, ganito po ang kalalabasan ng kanyang ilaw. May constellation-like figure siya or shape. And kung titignan nyo, all LED affair po tayo. Fog lamp naman po sa may baba. And itong part na to, nagiging hazard or turn signals. May additional siya na repeaters dito sa kanyang side mirror. Para sa akin, panalo talaga pagdating sa tail light si Kia Sonet. And kung titignan nyo po, ayan po tayo. Starting from there and all the way here. Wala lang, napaka-futuristic lang ng kanyang datingan. Para sa akin, mas bagay na nilagay kay Kia instead of its sister company. Yung additional brake light niya sa may taas, ito lang yung may bug. And like I said a while ago, there's an additional decal on this part, and 150 units pasok dito sa Pilipinas. So ready nyo na po yung mga hard-earned saved money nyo if you are planning to buy a Kia Sonet, kasi bibihira lang to. At saka may Kia branding po tayo dito, which is napakaganda ng kanyang pagkakagawa. And I'll always appreciate its grill kung titignan nyo po. Panalo po sa may itaas. Dito naman banda sa may kabitan ng kanyang plate, simplistic po. This is where the air goes to. Pero yung front end niya, ayun o, yung hugis, improved po siya kung ikukumpara mo sa na-phase out nila na model. Isa din sa ma-appreciate mo sa kanya kapag top of the line or this particular Kia Sonet na binili mo is the sunroof. Ayan, yan yung paborito namin na part and paborito din ng mga bata. Makikita nyo yan, it's a sensor for the cruise control, for emergency warnings and everything, lane departure, pati yung steering assist meron din. Sa may likuran, meron tayong dalawang parking sensor na makikita, at saka rear view camera. Kung maarte ka when it comes to the luggage space, sa tingin ko hindi si Kia Sonet yung car mo, pero para sa akin okay na tong ganito.
tamang-tama lang. Kasi nga, I'm a cat owner, at least isang cage na malaki, na kasya yung dalawang cat, pwedeng-pwede dito. Not bad, di ba? At saka, pwede din yung isa't kalahating malaking maleta. First time I vlogged about the Kia Sonet, yung kanilang SX top of the line, ito talaga yung ma-appreciate mo. Masasabi mo talagang, uy, ginawan talaga ng paraan yung color ng kanyang leather, which is quite nice. It's not as premium katulad ng mga super mahal na cars, pero it's premium. Yun yung importante doon. At saka, importante din ang space, headroom, okay po siya. And ang legroom, okay na okay po. May space pa rin, kumbaga. Masasabi ko nga na mas bias sa harapan o sa driver seat si Mazda 3 ko, pero pagdating sa passenger and driver, okay na okay talaga si Kia Sonet. Maganda yung kanilang leather touch dito. May stainless po na looks here. 2 speakers po tayo dito. And para sa akin, it's one of the most smooth and loud na speaker na magagamit mo. Cup holder on this part. May additional dito. At saka naka-portrait mode din yung kanilang air vents, which is para sa akin great design para tatamaan ka talaga kapag kailangan mo ng hangin. Dalawang USB Type-C tayo sa may likuran. At saka hindi rin pinagdamot pagdating sa pocket here. And meron din tayong pocket here. Isofix, very clear, safe for your child. Speaker, tweeter, speaker, tweeter. Ayan. Bali, 6 sila lahat. The controls on the mirror and everything, yung kanyang locks, assembled properly po kung titignan nyo. And additional leather on this part. Ayun, at saka iba talaga yung amoy Kia Sonet na bago, sa totoo lang. Anyway, ang kanyang steering, isa sa pinaka gusto ko na design. Simplistic ang kanyang leather, pero para sa akin panalo. And yung adjustability niya dito, up and down lang po tayo, which is okay lang, walang problema. Easy access tayo sa kanyang voice command, ang kanyang infotainment panalo. At saka ito yung paborito kong part when I'm doing the long ride, cruise control. Easy to access, easy to press. Kita nyo to, lane keeping assist and lane departure, makikita nyo yan. And digital po tayo dito, naka shipping mode. Apparently it's not yet ready. 10.25 inch tayo na infotainment display, and this is very accessible when you press a lot of things. Ang kanyang technology, isa sa mame-mention ko is ang forward collision warning. Kapag malapit-lapit ka na, it's gonna warn you. When the car in front of you already left, iwa-warn ka rin niya, tutunog siya. May lane keeping assist siya, which is nice actually, and may steering assist din siya. Ang maganda sa steering assist is as long as it's seeing a lane, i-assist niya yung steering wheel. So magiging matigas siya and sturdy. So you don't have to control it that much. At saka, ayan po, tignan nyo po na mabuti ang kanyang sunroof. Bilangan natin, less than 7 seconds ang pagbukas at saka sarado, which is nice. And dito, sunglasses, controls over here, hazard button, ang kanyang AC, easy to access, up and down po tayo. Ayan. And pwede nating i-auto. Kapag naka-auto siya, pag binuksan mo yung car from outside, nicely done. Tapos ang kanyang parking video nandirito din po. At saka meron siyang wireless charging here, and also USB Type-C 12 volt, and roomy naman po dito for your phone. At saka this is where the fun starts. Ayan o, kaya niya pala mag 8 speed aside from 6 speed. Manual po tayo sa ating parking. 2 cup holders that are small. And ito yung part na gusto ko rin, kahit na maliit, at least may center armrest siya, tapos may cabinet siya dito. At saka lapat na lapat ka rin dito eh. Ayan o, tingnan mo yung umbok niya dito. Driver at saka passenger po yan, kaya maganda talaga yung pagkakagawa dito sa car na to. Ayan, dashboard cabinet or glove box. Ang kanyang air vents, 4 po tayo dito. Adjustment sa kanyang lighting, meron din po. Traction control and downhill brake control, pwede mong i-on and off over here. May profile din siya, and pwede natin may pakita sa inyo kung paano i-adjust yung kanyang safety and everything. Ano, pagdating sa kanyang vehicle, ikaw bahala. Driver safety, kung gaano kalakas yung warning, pwede bang medium, low, driver attention warning din. Lahat ng hinahanap mo dito na yung tipong need mo pagdating sa technology, hindi naman nagpapahuli. Para sa akin yung kanyang performance, okay. At saka salamat kay Sir AJ sa pagpapa-unlock, and may release siyang black dito. Apparently the available is the silver only. Kung hindi kami nagkita nito sa SM Lanang kahapon, sa tingin ko hindi natin may vlog ito today. Pagdating sa pricing, yung kanyang 1.5 SX at saka si K-Style Edition, konti lang yung difference. Nasa 1,288,000 pesos si K-Style Edition, and ang kanyang lowest down payment kay BPI
20,000 pesos. Kung may CBS ka, 55,000 pesos. 80,000 pesos tayo kay Sterling. Maybach, 55,000 pesos. And EWSBC, 110,000 Philippine pesos. Ang kanilang monthly kapag 2 years, 54,096. Kapag 3 years, 39,496. 4 years, 31,359. Pag 5 years, 26,705. Okay yung kanyang presyo para sa akin. And i-avail nyo na dito kay Kia Lanang of Davao City. Sa lahat na nagbabalak bumili ng K-Style Edition, bilhin nyo na kaagad. There are only 150 units available in the Philippines. So, ayan. Anyway, let me know in the comment section below what you think about this beautiful car right here. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. I'll see you in the next.